Magandang araw mga ka-Express Info. Ito na ang first video ng ating series sa recovery ni Kai Sotto. Dahil in full swing na ang rehabilitasyon ni Kai, ay doon tayo magfo-focus ngayon and until makakabalik siya sa laro. Well, it's still a long way, pero sa latest video update ni Kai ay nakakagulat dahil in just 1 month and a half ay nakakatakbo na si Kai. Yes, mahina pa nga lang, pero this is a very welcome sign sa kanyang recovery. Considering na inooperahan ang tuhod ni Kai, ay napakalaking panalo na ito na makikita nating nakakalakad na siya. Nakakapag-leg work na at ngayon ay nakakatakbo na ng very light for the very first time. And looking his facial expression ay mukhang okay naman at wala na siyang naramdamang kirot. Pero hinay-hinay lang at siguradong in 2 months ay baka makikita na nating mag-shooting na si Kai back sa basketball court. Ito ay maliit na bagay para sa iba pero para sa atin at kay Kai ay siguradong malaking bagay ito, mga baby steps patungo sa full recovery and hopefully pagbalik niya ay may balik niya ang kanyang lakas o mas lalakas pa ang kanyang tuhod, which is ito naman ang expectations ng lahat. But it takes a lot of hard work, determination and prayers dahil hindi bihira ang operasyon sa tuhod para sa isang basketball player. Pero sa ngayon ay maganda ang pinapakitang improvement ni Kai, 1.5 month since dumaan siya sa kutsilyo ng mga ekspertong doktor. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Si Kai Sotto ay isa sa pinakamalalaking pag-asa ng Pilipinas sa larangan ng basketball. Matapos ang kanyang knee surgery, maraming nag-abang sa kanyang recovery at sa kanyang pagbabalik sa court. Ang magandang balita, sa loob lamang ng 1 buwan at kalahati, nakakapag-jogging na siya ng very light. Isang napakalaking hakbang ito patungo sa kanyang full recovery. Maraming atleta ang dumaan sa knee surgery at karamihan sa kanila ay kinakailangang dumaan sa matinding rehabilitasyon bago makabalik sa kanilang 100% na performance. Pero ang mabilis ng pagbuti ng kalagayan ni Kai ay tunay na kahanga-hanga. Sa isang video update, makikitang nakakalakad na siya, nakakapag-leg work, at ngayon nga ay nakakapag-jogging na kahit paunti-unti. Well, kung iisipin nung una, nag-alala ang karamihan kung gaano katagal bago siya makabalik sa court. Pero ngayon, dahil sa kanyang masinsinang therapy at rehab, may dahilan tayong umasa na hindi na magtatagal at muli natin siyang makikita sa kanyang paboritong laro. Sa anumang sports injury, hindi lang bilis ng recovery ang mahalaga, kundi pati na rin ang tamang proseso upang maiwasan ang komplikasyon sa hinaharap. Kahit na mukhang maganda ang kanyang progress, hindi dapat madaliin ni Kai ang kanyang pagbabalik. Mahalagang sundin niya ang tamang hakbang sa rehabilitasyon para matiyak na mas maging matibay pa ang kanyang tuhod kapag siya ay babalik sa competitive play. Well, kung tutuusin, ang knee surgery ay hindi biro para sa isang basketball player. Dahil sa bigat ng katawan at pressure na ibinibigay sa tuhod habang tumatakbo, tumatalon at dumidepensa, kailangang matiyak na fully healed at mas matibay ang kanyang tuhod bago siya sumabak muli sa laro. Kaya naman kahit na nakakatuwang makita siyang nakapag-jogging na, kailangang tiyakin na dahan-dahan at maingat ang bawat hakbang sa kanyang pagbabalik. Sa mga susunod na buwan, tiyak na mas lalo pang mag-intensify ang kanyang training. Base sa kanyang recovery timeline, posible na sa loob ng 2 buwan ay makikita na natin siyang bumalik sa basketball court upang simulan ang kanyang shooting drills.
Ito ay isang malaking hakbang patungo sa kanyang full comeback at siguradong ito ang magbibigay ng pag-asa hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng kanyang fans. Maliban sa kanyang pisikal na paghahanda, mahalaga rin ang mental aspect ng kanyang pagbabalik. Ang mga atleta na dumaan sa injury ay hindi lang pisikal na nakakaranas ng pagsubok, kundi pati na rin sa kanilang mental. Kailangan maging matatag si Kai hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang mindset. Hindi lang ito simpleng sports update. Ang recovery ni Kai ay isang inspirasyon sa maraming kabatang atleta na nangangarap maging katulad niya. Ang determinasyon, tiyaga at sipag na kanyang pinapakita sa kanyang rehabilitasyon ay isang patunay na anumang pagsubok ay kayang lampasan basta't may tamang mindset at suporta mula sa pamilya, kaibigan at fans. Sa kabila ng kanyang operasyon, hindi si Kai sumusuko. Hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy siyang lumalaban. Ito ang klase ng dedikasyon na dapat tularan ng mga aspiring basketball players sa bansa. Ang kanyang recovery journey ay nagpapatunay na sa sipag at tiyaga, walang imposible. Ang mabilis na recovery ni Kai ay isang malaking balita para sa kanyang career at para sa basketball community ng Pilipinas. Bagamat may mahabang daan pa siyang tatahakin bago siya tuluyang makabalik sa kanyang dating forma, ang kanyang kasalukuyang progress ay nagbibigay ng pag-asa na mas maging malakas pa siya sa kanyang pagbabalik. Matagal-tagal din bago makabalik sa sports ang isang pasyente matapos ang ACL reconstruction. Karaniwan, umaabot ito ng 9 hanggang 12 months depende sa level ng competition, klase ng activity at progress ng physical therapy. Mas matagal ang pagbabalik para sa high-impact na sports kumpara sa mas simpleng activity. Pagkatapos ng operasyon, nakakagalaw na ang pasyente gamit ang saklay at leg brace sa mismong araw ng surgery. Mga 2 hanggang 3 araw pagkatapos, sisimula na ang rehabilitasyon para maibalik ang lakas, stability at galaw ng tuhod. Mahalaga ang tamang progress ng rehab para sa mabilis at epektibong pagaling. Sa unang bahagi ng recovery, inuuna ang pagpapalakas ng quadriceps muscles at pagpapahusay ng knee range of motion. Ang mga simpleng ehersisyo na ito ay mahalaga upang maiwasan ang paninigas ng kasukasuhan at mapanatili ang lakas ng muscle sa paligid ng tuhod. Unti-unti, pinapataas ang intensity ng training based sa improvement ng pasyente. Sa pagitan ng 3 hanggang 5 buwan, sinisimula na ang jogging o running exercises. Sa 5 hanggang 8 buwan naman, isinasama na ang pivoting exercises na mahalaga lalo na para sa mga sports na nangangailangan ng mabilisang pagliko at pagbabago ng direksyon. Dito masusubukan ang stability at tibay ng tuhod bago bumalik sa aktwal na paglalaro. Ang pagbabalik sa competitive sports ay depende sa klase ng laro. Halimbawa, ang mga track at crew athletes ay maaari makabalik sa loob ng 3 buwan. Pero sa mga mas dynamic na sports tulad ng soccer at football, karaniwang inaabot ng 9 na buwan bago makapag-ensayo ulit at 12 buwan bago makabalik sa aktwal na competition.